Sa nayon ng Fog Hills, may nangyaring sakuna 3 taon na ang nakakaraan, higit kalahati ng mga tao sa nayon ay nadapuan ng sakit at doon ay sinubukan nila ang lahat ng mga halamang gamot, subalit walang naging epekto at para bang nagiging impyerno ang buong nayon. Naging desperado at walang magawa ang mga tao kundi ang mapanood ang kanilang mga mahal sa buhay, na dahan-dahan na nilalamon ng mga apoy at habang mas marami pang katawan ang nilalagay sa apoy, doon ay biglang gumaling ang mga tao sa nayon matapos uminom ng tubig mula sa isang balon. Mula noon, nabawi na ng nayon ang dati nitong kasaganahan, at natuklasan din ng magkapatid ang isang nakakagulat na lihim. Ang babaeng si Sian ay isang taga-nayon na nakatira sa paanan ng Fog Hills. Maaga siyang umalis sa umaga upang magkolekta ng mga gamot para sa kanyang ama at sa pag-uwi, nagpapahinga siya sa tahanan ng kababaihan sa bundok at pagkatapos ay agad siyang nagmamadali pa uwi. Ang kanyang ama, ang ikatlong kapatid, ay isa sa 7 tagapagtatag na lumikha ng buong nayon at siya ay may pharmacy kasama ang kanyang ika-5 kapatid. Pagkatapos bumalik sa bahay, di sadyang nabunggo niya ang lalagyan ng gamot ng kanyang ama, dahil ang mga espesyal na lalagyan ng gamot na ito ay gawa ni Alcoholic Zhang, pinakiusapan siyang pumunta sa tahanan nito upang kunin ang ilang lalagyan. Sa daan, nakatagpo siya ng 3 misteryosong mga tao kaya't kaagad niyang itinago ang kanyang pera sa likod at sa halip, nagtanong sila kung may malapit ba na nayon na pwede nilang maging pahingahan. Natatakot, itinuro niya ang isang pekeng direksyon para sila ay malihis at kahit mabilis at hindi gaanong maayos ang kanyang pagsasalaysay, pinaniwalaan ito ng mga lalaki at naging magaan ang kanyang loob na hindi napansin ang kanyang pera, kaya't agad siyang tumakbo palayo. Subalit wala siyang malay sa mga bato sa kanyang paanan, natapilok siya at tumambling sa ilalim ng burol, sa dulo ng burol ay may batong monumento na may nakasulat na Mysterious Fog Hill. Bigla na lamang may pato na humawak sa kanyang binti at nang matakot, diretsyong itinapon niya ito papalayo sa langit subalit nang malinaw na makita na pato ito, dumating siya sa ilog kung saan may lalaki na naliligo. Sa kanyang pagkagulat, nahulog siya mula sa bangin at kasabay ng mabilis na pagkampay ng pakpak ng pato, mabilis ding nahulog si Xiao subalit hindi niya inaasahan na pipiliin ng lalaki na iligtas nito ang baliw na pato. Matapos siyang humingi ng paumanhin sa lalaki, ipinaliwanag niya sa kanya ang nangyari at doon, siya ay sobrang curious kung bakit tinatawag na Mysterious Fog Hill ang bundok na ito at dahil ang lalaki ay isang propesyonal na tagapagbantay ng mga pato, alam niya ang lahat ng mga sekreto ng kagubatan. Kaya't ibinahagi niya sa kanya ang isang dating kwento at noong unang panahon, may mga malupit na demon beast na naninirahan sa misteryosong Fog Hills at maraming mga mahihinang tao ang naging kanilang mga pagkain. Isang misteryosong guro ang nagturo sa 5 pamilya kung paano magamit ang mga elemental forces, sa pamamagitan ng pag-adapt ng mga espiritual na enerhiya upang magbunga at naging dalubhasa sila sa 5 elemental forces at ito ang metal, kahoy, tubig, apoy at lupa. Ipinasok ng mga pamilya ang mga demon beast sa tuktok ng misteryosong Fog Hills at nagtayo ng isang barikada, ngunit may isa sa kanila na pinakamalupit at makapangyarihang nilalang, ito ang Kirin na madalas kinikilala ng karamihan at iba pang mga demon beast na gustong mapalakas ang kanilang kapangyarihan upang masira ang barikada. Kaya't nag-volunteer na lamang na magpakulong ang Kirin sa loob ng malaking divine shield at sa parehong oras, bawat pamilya ay pumili ng isang tagapangalaga para bumuo ng 5 elemento. Sila ang nagbabantay sa Divine Shield sa 5 pasukan ng Fog Hills upang pigilan ang mga maliliit na demonyo na pumasok, at mula noon ay wala nang digmaan na naganap sa pagitan ng mga tao at demon beast. Ngunit isang araw, ang Diyos ng apoy na si Yishan ay binuksan ng Divine Shield nang walang pahintulot upang iligtas ang kanyang ina, walang malay sa lakas na meron ang Kirin at matapang niyang sinabi na gusto kong kunin ang isang bagay mula sa iyo. Habang tinignan niya ito ng may pagmamalaki, di na nag-atubili si Yishan at diretsahang ginamit ang elemental ng apoy, mabilis siyang umatras at nag-ipon ng lakas sa kanyang kanang braso para sa malupit na atake. Tinanggap ng Kirin ang atake na ito nang walang pag-alinlangan, gumamit pa siya ng malupit na mga atake ng apoy sa malapitan at kahit na siya ay mabilis hanggang sa maging parang si Flash, agad na ibinagsak siya ng Kirin sa lupa at nagsimulang mag-counter-attack. Di nagtagal, napagtanto niya na siya ay walang laban kay Kirin at doon ay napinsala pa ang kanyang braso, inilabas niya ang selyo at pumasok sa godlike state at ang 5 lumilipad na sinturon sa kanyang baywang ay mabilis na binalutan ang kanyang mga bisig at ginamit niya ito upang itapon ang isang malaking haligi patungo kay Kirin.
Dahil sa lakas, mabilis lang itong binasag ng Kirin at naipasok pa nito ang kanyang kanang braso at doon, bigla na lang naglabasan ang napakaraming mga sculptures na yelo sa likod ng Kirin at nalaman niya na niligtas pala siya ng Diyos ng tubig. Samantala doon ay nagpakita rin ang Diyos ng kahoy, Diyos ng lupa at Diyos ng metal. Nagmadali ang mga tagapangalaga sa eksena nang mapansin nila na nabuksan na ang selyo. Habang namamayagpag pa rin ang Kirin, nagtangkang tumakas ang kanyang anak mula sa shield at huli na para pigilan ito, tinibag ng Kirin ang yelo at lumipad sa langit upang magbigay ng malakas na atake kay Yishan. Pagkatapos ng atake, seryosong nasaktan siya sa pangyayari at ang kanyang ina at kapatid na babae na Diyos ng tubig ay naging mga bihag, at kung hindi nila maibalik ang maliit na Kirin sa tamang oras, magiging masalimuot ang buong mundo ng mga demon. Matapos marinig ang kwento, di makapaniwala si Xiaoan na ang lalaki sa harap niya ay ang Diyos ng apoy. Plano nitong dalhin ang payat na babae sa tahanan ni Alcoholic Zhang at sa pagpasok pa lang niya, nagkalat na ang matapang na amoy ng alak at iba't ibang uri ng disenyo ng porselana. Napansin niya ang isa dito at napahanga sa magandang disenyo. Ipinaliwanag ni Alcoholic Zhang na ang lalaki na nasa harap niya ang gumawa ng lahat ng ito at doon ay nagulat at nagtaka siya, hindi lamang sa kasanayan niya sa pag-aalaga ng mga pato kundi pati na rin sa kanyang husay sa paggawa ng mga bagay na ito. Sa nayon, nagdala ng liham ang isang kalapati papunta sa pamilya ni Xiaoan na may nakasulat na, hindi na sapat ang juice pills at kailangan pa ng kuya ng mas marami. Lumalabas na ang kanilang pharmacy ay pangunahing nagbebenta ng juice pills, na nagbibigay ng lakas at nagpapagaling ng may mga malulubhang sakit, ito'y nagpapagana rin sa pagtatalik at dahil sa gamot na ito ay naging mayaman ang pamilya. Bukod pa dito, ang demand ng gamot na ito ay patuloy na tumataas at nasisiyahan din na kumain ng juice pills ang ika-6 na kapatid at pati na rin ang alaga niyang kalabaw para bumalik ang enerhiya, kaya't hindi ito nauubusan ng enerhiya kahit sa gabi. Sa sandaling iyon, bigla na lamang nagring ang kampanilya ng nayon at natagpuan ng 3 tao ang lugar at nakilala ito ng babae. Doon ay pinatay ang lahat ng tao sa kanilang daanan at agad na tumulong ang ika-6 sa magkakapatid, ito'y agad na tumalon sa pader upang pigilan ang isa sa mga lalaking may maskara. Nagsimula ang isang laban at ginamit ng ika-6 ang kanyang 2 espada para umatake. Napaatras niya ito ng mabilis at agad niyang tinanong ang taong may maskara kung ano ang ginagawa nito, ngunit hindi ito sumagot. Sa kanyang pangalawang atake, patuloy pa rin ang ika-6 sa kanyang atake gamit ang espada subalit nakitaan ito ng kahinaan, nagmadali siyang itinapat ang kanyang 2 espada upang pigilan ang atake. Ginamit pang salag ang kanyang 2 espada bilang panangga, agad na pininsala ng taong may maskara ang kanyang balikat at agad na sinipa siya at bumalibag sa pader at tinamaan, tumulong agad ang ika-5 sa magkapatid bago pa man ito tamaan ng ika-2 espada. Umatake muna ito gamit ang mahabang sandata na hawak, ngunit mabilis na napipigilan ang kanyang sandata dahil sa kanyang mga kilos at matapos ito tumama sa lapag, mabilis na ipinaikot niya ang kanyang sandata. Hindi nagawang mapigilan ng kalaban ang atake at natamaan ito sa balikat at agad na umatras, sa ngayon ay 2 na silang umatake at agad na binato nila ng espada ang lalaki para mapilit nila itong magdepensa. Nang makalapit na sila, mabilis nila na sinaksak ito ng kanilang balahibo at sa pagtataka ng mga tao, hindi dapat magkaroon ng ganon kabilis at mga balahibo ang mga normal na tao at sa galit ng lalaki, ito'y umikot ng mabilis at gumawa ng malakas na impact. Nakita niyang may isa pang kalaban na sumusunod sa kanya, kinuha niya agad ang kanyang pocket knife kaso hindi man lang niya nasugatan ang ulo nito. Nag-resback agad ang ika-7 sa magkakakapatid sa pamamagitan ng isang bomba na pana at agad na umiwas dito ang kanyang kapatid, subalit lalo itong nadama ang sobrang sakit sa kanyang mga sugat at agad na umikot ang taong may maskara gamit ang kanyang mga balahibo upang maiwasan ang pagsabog. Sa pagkakataon na siya ay malapit ng patayin, nailigtas siya ng Diyos ng apoy at kahit ang 3 magkakapatid na may pinakamalakas na martial arts skills ay hindi makakatalo sa kanila. Nauunawaan na ng lahat ng mga mamamayan kung gaano sila kadihado laban sa mga halimaw. Ang 3 ay pawang mga demonyong halimaw na nagsusuot ng maskara at ang huli ay ang tunay na boss, ang tunay nitong katawan ay katulad ng isang pabo. Habang lumalaki ito, tinignan niya ito ng may pagmamaliit bilang Diyos ng elementong apoy, nakipaglaban na siya noon kay Kirin ang pinakamalakas na demonyong halimaw. Sa 3 makapangyarihang halimaw,
Ang pabo ang tinatawag na anger beast na kayang maglabas ng galit upang patayin ang iba, gayunpaman ito ay malayo sa lakas ng Kirin at hindi nito kaya natalunin si Yishan. Pagkatapos makatikim ng malakas na puwersa, agad na umiwas sa laban ang pabo at agad na lumipad patungo sa nayon. Maraming tao ang nagkatipon sa pintuan ng nayon upang pag-usapan kung ano ang nangyayari matapos marinig ang malakas na sigaw sa kalayuan. Naguguluhan at nag-aalala, nakita nila ang sugatang village chief at ito'y paparating na at sinasabi nito na inatake ng mga halimaw ang nayon. Alam niya na ang mga tao ay hindi kaya na harapin ang mga halimaw subalit hinihiling niyang bigyan ng sandata ang mga kalalakihan para protektahan ang kanilang tahanan. Sa sarili niya ay nais niyang itago ang lihim para na rin sa kapakinabangan ng kaligtasan ng mga mamamayan at gayunpaman, ang oras na ginugol niya sa pag-brainwash sa mga tao ay kumain ng maraming oras ng pagkakataon para mailihis ang tunay na dahilan, kaso alam na ng pabo ang kanyang lihim dahil sa amoy na nagmumula sa kanya. Sa sandaling ang mga tao ay naguguluhan, si Yishan ay dumating mula sa kalangitan upang iligtas siya at tinapakan niya ang ulo ng pabo at bumalibag ito patungo sa gilid ng burol. Biglang naglunsad ito ng blue laser beam mula sa bibig papunta sa mga tao kaya't agad itong sinalo ni Yishan, subalit sa hindi inaasahan, ang pabo ay nag-atake ulit sa kanya at seryosong sinaktan ang kanyang mga braso at binti. Tinanong siya nito kung sulit ba ang pag-save niya sa mga masasamang mamamayan, iniisip niya na dapat maparusahan ang mga demonyong halimaw kapag sila ay tumawid ng hangganan upang pumatay. Kaagad na kumalat ang kanyang nakakasilaw na pakpak at lahat ay na-stun sa magagandang balahibo sa harap nila, nang maisip ng Diyos ng apoy ang kanyang tricks, ilang mamamayan na ang nagsimulang mag-mutate patungong zombies. Ang mga nakakita ng mga balahibo ay nawawala sa kanilang mga isipan at nagiging brutal na zombies, doon ay nagsimula ang pabo na kunin ang kanilang mga kaluluwa at ang lila na substansya na nagmumula sa kanilang mga katawan ay eksakto sa kulay ng Jusan pills. Pagkatapos mapuno ng enerhiya, nag-transform ang pabo sa anyong tao at nadagdagan ang kanyang lakas, ang katawan ng Diyos ng apoy ay nag-transform din sa kanyang ikalawang anyo. Nahanap niya ang isang matandang babae na may sakit sa binti na hindi pa kailanman nag-take ng Jusan pills, tinanong niya ito at ibinunyag nito ang lugar kung saan itinatago ang lihim at ito ay sa tuktok ng bundok. Sa wakas, nag-transform si Yishan sa kompletong anyo ng Diyos ng apoy at suot nito ang maskara at humahabol sa pabo. Agad na hinabol ni Yishan ang pabo at di lamang siya bumawi mula sa kanyang mga sugat, ngunit maaari na niyang gamitin ang kanyang buong lakas. Nakapag-absorb ito ng malaking halaga ng malademonyong kapangyarihan mula sa katawan ng tao. Di lamang ito nag-anyong tao kundi mas nadagdagan din ang lakas nito at makikitang si Yishan ay nasa mahinang kalagayan sa laban nila at sa galit. Kinuha niya ang pagkakataon na bigyan ito ng malakas na atake. Sa wakas, bumagsak ang pabo sa lupa na hindi inaasahang mayroon siyang ganoong nakakakilabot na lakas. Nalaman natin na ang balahibo ng Anger Beast ay maaaring makabuo ng galit at makakagulo sa isipan. Nalaman din natin na dahil dito naging zombies ang mga tao. Gayunpaman, ipinaliwanag ng pabo na ang sagot ay nasa loob ng kuweba at sa oras na ito, ang sugatan na ikatlo sa magkakapatid ay nagmadaling pumunta sa tuktok ng bundok upang mapigilan ang pagkatuklas sa kanyang lihim. Subalit sa hindi inaasahan, natapilok siya at nahulog ang Jusan pills sa kanyang bulsa at kinuha ang mga pills sa lupa, at sa wakas, nauunawaan na ni Yishan ang lahat ng ito at tumakbo patungo sa loob ng minahan. Natuklasan niya na ang anak ng Kirin ay nakakulong sa ilalim ng minahan. Ito ay malapit ng mamatay sa kulungan at tumutulo pa ang dugo at ang mga magkapatid na ito ay gumagamit ng dugo ng Kirin upang lumikha ng Jusan pills. Doon ay hawak ni Yishan ang munting Kirin sa kanyang mga bisig at napamura sa karahasan at kasakiman ng mga tao. Gayunpaman, ang sakim na ikatlong kapatid ay nananawagan kay Yishan na huwag itong kunin, nawala na siya ng tiwala sa tao sa pagkatuklas ng sikreto sa mga mamamayan dahil sa pagkulong sa Kirin. Bago pa mamatay, sinabi ng pabo na ang buong mundo ng mga halimaw ay makikipag-away para sa munting Kirin, habang ang lahat ng mamamayan ay magiging pagkain nila. Isa sa mga balahibo nito ay kumain ng Jusan pills na nasa lupa, at agad na lumipad pabalik sa tuktok ng Fog Hills upang ipahayag ang balita. Kinabukasan, may mga tao na inaayos ang nayon subalit natatakot silang hawakan ang katawan ng pabo. Dumating ang isang lalaki palapit sa bangkay nito at umupo siya at inilagay ang kanyang palad sa dibdib nito.
Biglang may lunti ang agos na lumabas mula sa katawan nito at ito'y dumaan sa kanyang palad at sa isang iglap, ang pabo ay bigla na lamang nawala at ang lalaking ito ay ang nakatatandang kapatid. Nalaman ang insidenteng nangyari sa nayon, agad siyang nagmadaling bumalik kasama ang mga kapatid at noong nakaraang gabi, narinig ni Xiaoan ang pag-uusap sa pagitan ng Diyos ng apoy at ng pabo. Siya ngayon ay labis na nalilito at palagi nang naaalala ang mga bangungot na kanyang naranasan, nang makita niya ang kanyang ama na magising mula sa kanyang malubhang kalagayan, naghahangad siya ng kasagutan at itinanong sa kanya kung bakit. Hindi na niya maitatago ang kanyang lihim at ipinaliwanag ito sa kanyang anak. Noong unang panahon ay natuklasan ng mga mamamayan ang isang kaliskis sa tubig mula sa balon na iniinom nila, at ito ang nagpatigil sa kumakalat na epidemya. Kaya't lumabas sila upang hanapin ang demonyong halimaw na may kaliskis nito. Sa wakas sa isang bangin ay natagpuan nila ang munting kirin at may isang malaking bato galing sa taas ang bigla na lang bumagsak sa kanya, habang ito'y kanyang kinukuha at nagdulot sa kanya ng pagkawala ng kanyang alaala. Sa pagkwento nito, naramdaman ni Xiaoan ang masakit na ekspresyon dahil sa nainom na rin niya ang mga iyon. Pumasok ang nakatatandang kapatid at ang iba pang mga kapatid sa lounge at ipinaliwanag ng ikatlong kapatid ang lahat ng nangyari. Matapos marinig ang lahat ng ito, natatakot ang nakatatandang kapatid na ang panig ng mga demonyo ay magdadala ng mas maraming kalamidad sa nayon, at nagnanais itong kunin upang maghanap ng kaligtasan para sa sarili. Sinabi ni Xiaoan na may alam siya tungkol kay Yishan at maaari niyang lapitan ito upang kunin ang munting kirin, wala silang ibang pagpipilian kundi gawin ang hakbang na ito at tama nga, isang balahibo ng pabo ay matagumpay na bumalik sa mundo ng mga halimaw. Nalaman na patay na ang Anger Beast, galit na galit ang Infatuation Beast at Greed Beast at matagal na nilang hinahanap ang pagkakataon na makatakas mula sa hangganan, ngunit ngayon ay may pagkakataon na sila kaso patay na ang kasama nilang Anger Beast. Sa ilalim ng ilang taon dahil sa sila'y mga halimaw, walang kahit saan sa buong mundo kung saan sila makakapamuhay ng mapayapa at hanggat makukuha nila ang munting kirin, maaari nilang palakasin ang lakas ng mga demon at wasakin ang hangganan. Napagtanto niya na ito na ang kanilang pagkakataon na hulihin ang kirin, kaya't iniutos niya sa kanyang tatlong general na mga demon na hanapin si Yishan. Ang maliit na demon na si Mara ay nagmungkahi na magtulungan sila, kaso hindi interesado si Sancho kaya't naghiwalay sila at ang mga lesser demons ay nagkakalat habang ang apoy na Access Djinn ay nagpakita. Sumama sa kanya ang ibang elemental access dahil nakaramdam sila ng pagkabahala sa selyo. Napansin nila na nawawala ang Peacock Demon at doon ay mas lalong lumapit ang Iron Access upang suriin ang barikada. Napagtanto niya na 3 taon na ang nakalilipas noong labis na nasaktan si Yishan sa laban, maaaring nasira ng tuluyan ang apoy na selyo at natagpuan niya ang butas sa barikada at doon ay nagtataka ang iba pang access kung paano nakatakas ang Peacock. Napansin ng Iron Access na may kakayahan ang Peacock na hatiin ang kanyang katawan, kaya't maaaring ginamit ito upang makalusot sa butas. Dumating ang isang ibon sa kanilang lokasyon na nagsasabing ang Peacock ay matagal nang natalo. Nagulat sila sa balita subalit alam nilang si Yishan lamang ang may kakayahan gumawa nito. Doon sinabi ng Iron Access kay Jen na ayusin ang apoy na selyo, at sinabihan niya ang iba na bumalik sa kanilang mga pwesto at samantala, si Yishan kasama ang kanyang alagang pato na si Soy, ay pumasok sa Fog Hills kasama ang kirin. Umaasa si Yishan na maligtas niya ang kanyang ina at kaibigan. Tumingin siya sa malayo kung saan sila pupunta, ngunit bigla siyang nagkaroon ng matinding sakit sa leeg. Nakita natin si Xian habang narating nila ang isang lawa at pinapayuhan siya ng babae na maging handa, dahil sa maaaring makatagpo sila ng mga demon sa anumang oras at ginamit niya ang kanyang kapangyarihan, at natukoy niya na ang kirin ay nasa malapit. Kumuha siya ng tubig gamit ang kanyang bote kaso nakakita siya ng mukha at bigla siyang umatras. Lumitaw ang 2 demon at sumalakay kay Xian ngunit niligtas siya ng babae at nagsimulang makipaglaban sa 2 demon. Madali niyang tinalo ang isang demon at inatake ang isa pa at pinatay niya gamit ang kanyang pana. Nakahinga ng maluwag si Xian subalit sinabihan niya ito na hindi pa natatapos at bigla na lamang dumating si Mara at sinubukan niyang tirahin ito, kaso hinaglangan ito ni Mara gamit ang kanyang tubig at lumapit ito sa kanya gamit ang kanyang pamaypay. Nagbitaw siya ng mga kutsilyo mula sa kanyang pamaypay at tinulak siya pabalik. Alam niyang magaling si Mara kaya't naisipan niyang magtulungan sila ni Xian. Doon ay umaksyon sila at si Xian ay nagpaputok gamit ang kanyang crossbow.
Inatake nila si Mara mula sa lahat ng dako at sumugod siya upang tusukin ito, nang bigla na lang may malakas na kidlat at nasaktan ng lubos si Su at Xian at nang malapit na silang patayin ni Mara, bigla na lang dumating si Yishan at sinuntok si Mara at bumalibag. Bumangon si Mara at na-excite nang makita ang Kirin at binilisan niya ang pag-atake kay Yishan. Doon ay nagpalitan sila ng mga atake pero nalupig ni Yishan si Mara at nagbigay ng sunod-sunod na mga atake at sinira pa ni Yishan ang pamaypay ni Mara. Nakilala ni Mara si Yishan bilang ang Flame God subalit iniisip niyang may laban siya dahil sa kanyang kapangyarihan sa tubig. Nagpakitang gilas siya kay Yishan gamit ang tubig kaso inilabas ni Yishan ang kanyang malakas na apoy. Lumikha ng malaking apoy na agad na lumamon sa lahat ng tubig at nasunog si Mara. Bumagsak ito sa lupa at lumabas ang kanyang pangunahing anyo, handa nang tapusin ni Yishan si Mara kaso bigla siyang nakaramdam ng sakit sa kanyang leeg at kinuha ni Mara ang pagkakataon na ito at bigla siyang lumaki, handa na ang sarili at ito ay biglang sumabog ng malakas na may kalakip na tubig at tinangay ang lahat. Samantala, nakita natin ang ikalimang elder na inaayos ang kanyang mga sugat ng kanyang kapatid. Sobrang malalim ang kanyang mga sugat kaya't nagdesisyon silang gamitin ang Jusan Pills para pagalingin siya, at nakita natin ang demonic energy na pumasok sa kanyang katawan. Nang magising si Yishan, doon ay nawala si Sui subalit dala pa rin niya ang Kirin at habang bumabangon siya ay bigla niyang napansin si Chi na nasa tabi niya, nakita niya ang kakaibang marka sa balikat nito pero bigla itong nagising at iniisip na siya'y isang pervert kaya't agad na sinampal siya nito at umatras. Sa oras na iyon may isang demon na ang pangalan ay Bella Pierce, ito'y agad na sumugod at may galit siya kay Yishan at binanggit niya na nag-training siya ng 10 taon para sa kanyang paghihiganti. Hindi alam ni Yishan kung sino siya at agad na sumalakay ang demon sa kanya gamit ang kanyang espada at ang kanyang orb ay sumabog upang sumalakay, kaso nahuli ni Yishan ang kanyang galaw at sinira ang espada ng demon at sumalakay siya gamit ang apoy. Doon ay naalala ni Yishan ang lumang sugat ng demon at ang kanyang leeg ay biglang sumakit at agad siyang nawalan ng lakas at nasipa siya ng demon. Naalala na ni Zon kung sino siya at sa isang flashback, nakita natin na 10 taon na ang nakalilipas na kung saan siya ang guardian ng Fog Hills. Sinubukan niya na pigilan ang pag-alis ni Belle at ng kanyang kaibigan na si Wei, at sinabi niya na hindi niya sila hahayaan na umalis sila at sasaktan ang mga tao. Si Wei ay mahina at malapit nang mamatay, pero iniisip ni Belle na ito ay dahil sa kawalan na niya ng dugo ng tao sa maraming taon. Nanggigil si Belle na iligtas ang kanyang kaibigan, subalit madali lang siyang binugbog ni Yishan at doon ay naghahanda si Yishan na tapusin siya, pero bigla siyang tinangkang sagipin ni Wei at siya ang napatay. Galit na umatake si Belle kay Yishan kaso nilabas niya ang espada ng apoy at ito'y naputol at nasira ang braso ni Belle, at sa kasalukuyan, sinabi ni Belle na ang kanilang tanging hangarin lamang ay ang mabuhay. Naghanda si Yishan na lumaban, ngunit hindi niya magamit ang kanyang kapangyarihan at agad na inatake siya ni Belle at tumilapon sa malaking bato, napagtanto ni Belle kung gaano nakahina si Yishan at malaki ang kanyang disappointed dito. Naghandang umatake gamit ang mga spikes pero agad na niligtas siya ni Chi, sinira niya lahat ng mga spikes at dahil dito nahulog ang bag niya at tapos nun, napagtanto niya na nasugatan pala siya sa tiyan at may kasama pa itong lason. Kinuha ni Belle ang bag ni Chi at agad na inamoy, doon ay na-realize niya na amoy iyon ng dugo ng Kirin at agad niya itong kinain, gustong gamitin ni Yishan ang kanyang divine power subalit may parasite sa leeg niya na humadlang sa kanyang lakas. Inihanda na ni Belle ang pagpatay kay Yishan, kaso biglang tinamaan siya ng berdeng apoy at lumitaw ang flame axis na si Jin, samantala, nagising si Xian at napagtanto niya na kasama niya si Sui. Nagbigay alam si Xian na nawala ang kanyang mga alaala 3 taon na ang nakalipas matapos siyang magkasakit, binanggit niya na hinahanap niya si Yishan at ang Kirin para sa mga kasagutan at napansin ni Sui na parang mahinang nilalang si Xian, kaya't inirerekomenda niyang lumabas siya sa Fog Hills habang maaga pa, kaya doon ay nagtataka si Xian kung anong magagawa ng isang pato tulad niya. Sinasabi ni Sui na sa katunayan, isa siyang makapangyarihang sage pero siya'y nakakulong ngayon kaya nagdesisyon sila na magkasama na magtulungan, at si Sui ang naghahanap ng daan, sinusundan ang amoy ni Yishan. Si Jin ay lumapit kay Yishan at bigla siyang hinawakan nito at isinisi sa kanya ang kamatayan ng kanilang ina, natuklasan natin na magkapatid sila at sinabi ni Yishan na nabubuhay pa ang kanilang ina at papunta na siya upang iligtas sila. Ipinapaliwanag niya kung paano niya inubos ang 3 taon sa paghahanap ng Kirin at patungo na siya sa Aegis Tower,
kung saan maaari niyang i-exchange ang Kirin para sa kanilang ina. Nahihirapan si Jin na paniwalaan ito at sinampal niya si Yishan sa mukha. Ngunit may mga butil ng apoy na bumagsak at nagpapaalala kay Jin ng kanilang nakaraan. Nakikita natin na sa Fire Clan ay natalo ni Yishan ang lahat ng iba pang mga kalahok. Ipinapakita ang kanyang kontrol sa apoy at nagtagumpay siya sa kanyang pagsusuri na may pinakamataas na marka. Iniulat niya ito sa kanyang ina at natuwa ito, bigla siyang nagtanong kung may paraan ba upang mapabilis at mapabuti ang kontrol niya sa apoy. Alam ng kanyang ina na ito ay para sa kanyang kapatid ngunit sinabihan niya si Yishan na wala itong shortcut. Binanggit ni Yishan ang Barren Flame, doon ay narinig niyang ito ay maaring mapabilis at mapabuti ang kontrol ng tao sa apoy. Ngunit bigla siyang pinagsabihan ng kanyang ina na hindi ito totoo. Sinabi niya na marami nang namatay na mga tao na pumasok sa kanilang clan's forbidden area sa paghahanap nito, ngunit walang nakakita kaya't ipinagbabawal niya kay Yishan na pumunta roon. Hinahanap ni Yishan ang kanyang kapatid na makikitang mahigpit na nagsasanay, kaso ito'y nahihirapan sa pagkontrol ng kanyang apoy at doon ay dumating si Yishan at binanggit ang kanyang nakuhang unang pwesto sa pagsusulit ngunit hindi masaya si Jin dito. Sinubukan ni Yishan na ito'y maaliw at sinasabihan na siya ay magiging matagumpay sa susunod na pagsusuri. Ngunit ayaw ni Jin itong marinig mula sa kanya at tinatawag siyang henyo na madali ang buhay habang sa kabila ng kanyang matinding pag-eehersisyo, hindi pa rin niya kayang kontrolin ang apoy. Nakita ni Yishan ang kanyang kapatid na sumubok mag-ensayo hanggang sa nagdugo ang mga kamay nito, palihim siyang pumasok sa bawal na lugar ng kanilang clan, subalit nadulas siya at nahulog mula sa bundok. Sa huling sandali, nailigtas niya ang sarili mula sa matutulis na bagay at biglang sumabog ang magma. Pero nailagan niya lahat ito at ligtas siyang bumagsak. Nagulat siya nang makita ang maraming kalansay at naisip niya na ito ay mga tao na naghahanap sa Barren Flame. Ilang oras siyang naghahanap pero dahil sa sobrang init, unti-unti siyang nanghihina at akala niya mamamatay na siya pero doon ay may narinig siyang boses. Natagpuan siya ng apoy na parang multo at nagsimulang sunugin ang kanyang braso. Lumabas ang isang fire demon na may hawak na mga buto ng Barren Flame. Nagtataka ito kung bakit isang bata tulad ni Yishan ang nagnanais makuha ang Barren Flame at ramdam ng demonyo ang potensyal ng bata at nagtataka kung bakit gusto niyang piliin ang madaling paraan, pero sinabi ni Zon na para ito sa kanyang kapatid. Nilaglag ng demonyo ang mga buto sa lava upang asarin siya, ngunit naalala ni Yishan ang hirap ng kanyang kapatid at biglang binalutan siya ng banal na enerhiya. Nakalaya siya at sinaksak ang kanyang kamay sa lava upang iligtas ang buto. Nagulat ang demonyo at bigla itong hinawakan sa leeg ni Yishan. Kinilala ng demonyo ang lakas ni Yishan at sa huli ay sumuko ito sa kanya. Sinabi ng demonyo na hinihintay niya ang tunay na tagapagmana ng Fire Clan at nanumpa na maglingkod siya dito. Naging kabahagi ito ng katawan ni Yishan. Inilabas ang Barren Flame at sinabi ng demonyo na kailangan niyang gawing buto ang apoy upang gamitin ang kanilang kapangyarihan. Samantala habang nangyayari yon, nakikita natin si Jin na nag-e-ensayo pero nahihirapan pa rin siyang kontrolin ang kanyang apoy. Biglang lumitaw si Yishan at pilit niyang ipinasok ang isa sa mga buto ng apoy sa lalamunan ni Jin. Nagtataka si Jin kung ano ang nangyayari at binanggit ni Yishan na magkakaroon siya ng malaking pagbabago sa lalong madaling panahon. Di nagtagal nakita natin si Jin na pumasa sa sumunod na pagsubok. Inanunsyo ng mga matatanda ang mga pangalan ng mga pumasa sa susunod na round, pero napansin ni Jin na wala ang pangalan ni Yishan. Nagtataka siya kung ano ang nangyari pero sinabi ng punong tribo na dahil sa sobrang sugat ng kamay ni Yishan, ay hindi siya makakapagpatuloy. Agad tumakbo si Jin pauwi at doon niya nakita si Yishan na gumagawa pa ng iba pang mga buto ng apoy para sa kanya. Nalungkot si Jin na nawalan ng pwesto ang kanyang kuya dahil sa kanya, pero masaya si Yishan para dito. Na-realize ni Jin ang lahat ng ginawa ng kanyang kuya para sa kanya at nagsimula na siyang paniwalaan ito. Bigla na lamang dumating sina Bella at Mara at nag-transform si Jin at lumaban siya sa dalawang demonyo. Bumangga si Mara kay Jin at nasaktan siya sa kuryente nito kaso biglang lumundag si Yishan at winasak si Mara. Gayunpaman, sugatan pa rin si Yishan at nakipaglaban si Jin kay Belle at ginamit ang kanyang apoy para kontrahin ang mga orb. Naghanda si Belle ng malakas na atake at tumugon si Jin sa pamamagitan ng pag-charge ng kanyang apoy. Nagbanggaan ang kanilang mga atake at malapit na sanang ma-overpowered si Belle subalit ginamit nito ang orb para sumalakay.
kaya agad na gumawa si Jin ng isang ring ng apoy para protektahan ang sarili mula sa mga orb at binato ito kay Belle na nagresulta sa pagkatalo kay Belle. Hinihingal si Jin, pero biglang hinuli siya ni Mara at ginamitan ng kuryente. Walang magawa at di makakilos si Yishan pero biglang nagyelo si Mara dahil sa pagdating ni Shin at sinubukan tumakas ni Mara, pero na-corner ito ng yelo at nahuli ni Shin. Naghahanda na sana siyang sumabog ulit, pero ipinagana ni Shin ang kanyang kapangyarihan at tuluyang ginawang yelo si Mara, at ito ay nawasak na ng tuluyan. Bumangon si Belle at minura sila dahil sa pagpatay nila kay Mara. Handa na si Shin na tapusin si Belle pero pinili ni Yishan na palayain ito at habang naglalakad si Belle, lumapit si Shin kay Zan at sinampal ito sa mukha. May galit pa rin si Shin sa nangyari 3 taon na ang nakakaraan at pinapaalala niya kay Yishan kung paano ito naging pabaya sa kapatid nitong si Lin at sa kanilang ina. Gusto malaman ni Jin ang tunay na nangyari at sa isang baliktanaw, nakilala natin ang kapatid ni Shin na si Lin. Natuklasan natin na siya ay ipinadala sa Fire Clan upang tulungan si Yishan na kontrolin ang kanyang kapangyarihan. Binalaan siya ni Shin pero sinabi ni Lin na okay lang ito dahil hindi ito isang delikadong misyon. Nakita natin siya na nagtuturo kay Yishan habang nanonood ang ina nito. Seryoso na si Yishan pero napigilan ni Lin ang mga atake niya gamit ang tubig. Ngunit nang maabsorb ng katawan ni Yishan ang tubig ay nagwala ang kanyang kapangyarihan at tumalsik si Lin at sinugod niya ito at agad na dumipensa ang ina ni Zan, sinipsip ang apoy sa kanyang katawan. Nawalan ng malay ang ina ni Zan at nalaman nila na hindi maaalis ang apoy sa kanyang katawan, at sobra ito para sa kanya kaya't hindi na ito magtatagal pa, at doon naalala ni Zan ang alamat ng Kirin. Napagtanto ni Jin na pumunta si Yishan sa Angus Tower para iligtas ang kanilang ina. Sinabi ni Shin na dahil sa makasariling aksyon ni Yishan, na ilagay niya sa panganib ang libo-libong taon ng kapayapaan laban sa mga demonyo. Napansin ni Shin ang Kirin at naisipan niyang kunin ito, sinabihan si Yishan na naging masyado na siyang mahina para tapusin ang gawain subalit humingi siya ng paumanhin at bigyan pa siya ng pangalawang pagkakataon, kaso lang di na ito pinansin ni Shin at nagpatuloy na lumakad. Doon ay ipinamalas ni Yishan ang kanyang banal na kapangyarihan. Sumugod kay Shin at inatake siya ng sunod-sunod na apoy, nag-transform si Shin at sa huli ay napigil ang atake ni Yishan at silang dalawa ay tumalsik pabalik. Nagulat si Shin dahil may sobra pa ring kapangyarihan ito at naisip niyang kailangan niyang bumalik at bantayan ang water barrier, kaya ibinalik niya ang Kirin kay Yishan pero binabalaan niya ito na kung hindi niya mailigtas si Lin, siya na ang papatay sa kanya. Tumingin ang magkapatid kay Chi at napagtanto nila na siya ay mula sa Wood Clan. Napansin ni Yishan na paralisado si Chi matapos tamaan ni Belle kaya naisipan niyang isama ito sa kanila. Samantalang sa baryo, makikita na may mga ginagawang pag-aayos at may grupo ng mga tao na lumapit sa elder upang itanong ang kalagayan ng kanilang mga kamag-anak, na dinala sa pagamutan matapos ang pag-atake ng demonyo. Tiniyak sa kanila ng leader na maayos ang lahat at sila'y inaalagaan sa labas ng baryo, pero sa katotohanan, sila ay nasa kulungan at ginagamit bilang mga subject sa eksperimento para pag-aralan ang limitasyon ng Jusan pills. Samantala, nakita natin na gumaling na ang ikalima sa magkapatid at dahil sa kapangyarihan ng elixir ay mas lalo pa siyang lumakas, lumapit sa kanya si Queen at nagtanong kung pwede siyang maging alagad. Tinanong siya ng matanda sa kanyang motibo at sinabi ni Queen na siya'y naging mahina noong pag-atake ng demonyo, kaya nais niyang matutong lumaban upang ipaghiganti ang kanyang kapatid at maprotektahan ang baryo. Nagdesisyon ang matanda na tanggapin si Queen, subalit habang naglalakad sila binanggit ni Queen ang mga chismis sa bayan na ang Jusan pills ang dahilan kung bakit nagiging demonyo ang mga taga-baryo noong huli silang inatake, pero iniisip niya na imposible ito dahil uminom din ng pills si Sian para sa kanyang sakit pero hindi siya nag-transform. Nagtataka siya kung baka may dalawang klase ng pills pero bigla siyang inatake ng matanda at tinulak siya sa pader. Di alam ni Queen ang nangyayari at bigla ang na-overpower ng demonyong enerhiya ang matanda at binigyan siya ng malakas na suntok. Halos matamaan niya ang lalaki at doon ay binalaan niya ito na huwag na banggitin pa ang pills, at habang nangyayari yon ay nakita natin sina Sian at Sui na nawawala at pagod. Nag-isip si Sui ng plano at ipinakita ang mga espesyal na damo na kanyang kinolekta at sinabi niya na ito ang paboritong pagkain ng Kirin kaya plano niyang gamitin ito para makuha ang Kirin. Niluto nila ang mga damo at gumawa si Sui ng 3 iba't ibang bote. Nagtaka si Sian kung bakit 3 at sinabi ni Sui na sa mga sinaunang libro na kanyang nabasa, ay may 3 iba't ibang pang-amoy ang Kirin.
Binuksan ni Soy ang unang bote kaso ito ay masangsang at sila'y nasuka. Nakahanap sila ng bagong lugar at binuksan ni Soy ang pangalawang bote at ito ay mabango at isang bulaklak ang lumapit mula sa tubig at habang tinignan ito ni Soy, bigla ang lumitaw ang isang halimaw at tumakbo sila. Malapit na silang kainin ng halimaw, pero ginamit ulit ni Soy ang unang bote at bumagsak ito dahil sa masangsang na amoy. Pagod si Sian pero tiwala si Soy na ang pangatlong bote ang magwawagi. Binuksan niya ito pero walang nangyari. Kaso bigla may ingay mula sa isang halaman at na-excite sila, dahan-dahan na lumapit sila sa nilalang at hawak ang buntot nito pero hindi pala ito ang kirin. Samantalang habang nangyayari yon, nagising si Chi at napansin niyang naging maayos na ang kanyang mga sugat at nakita niya ang kirin na natutulog sa harap niya. Naisipan niyang kunin ito pero na-realize niya na hindi siya makakatakas dahil sa kanyang kondisyon. Pumasok sa kwarto si Yishan at masaya na okay na siya. Hiningi niya ang tulong ni Chi at tinulungan siyang maglagay ng gamot sa kanyang likod, pero napansin niya na may impeksyon na si Yishan mula sa isang parasite. Sinabi niya na ang parasite ay magiging hadlang sa kanyang kakayahan at magdudulot sa kanya ng matinding sakit kung susubukan niyang gamitin ito. Nagtaka si Yishan kung may paraan ba siya para gumaling, doon ay binanggit niya na meron at sapat na ang kanyang lakas para gawin ito. Gayunpaman, binigyan siya ng gamot upang mapigilan muna ito at iniisip ni Yishan na marahil ang demonyong peacock ang naglagay ng parasite sa kanyang katawan, pero desidido pa rin siyang ipagpatuloy ang kanyang misyon. Nagdesisyon si Jin na sumama, kaso sinabi sa kanya ni Yishan na kailangan niyang bantayan ang kanilang barrier. Binanggit ni Jin na siya rin ay may pananagutan sa pagligtas sa kanilang ina, kaya doon ay pumayag si Yishan na samahan siya. Samantalang nangyayari yon, makikita natin ang pangalawa sa magkapatid sa Fog Hills na naghahanap sa Kirin, biglang napansin niya ang isang bagay at nakita natin na nahuli si Sian ng isang kakaibang batong halimaw. Nagdesisyon ang ikalawang matanda na iligtas siya, nagpalit ng kulay sa dilaw at tumalon papunta sa kanila at agad niyang binasag ang kulungan at kinuha si Su, nagpalit siya sa kulay lila at tumakbo kaso biglang hinarang ang kanilang daanan at pinapalibutan sila ng halimaw. Nagpalit muli ang ikalawang matanda sa kulay dilaw at sinira ang isa sa mga pader pero agad itong bumalik sa dating anyo, sinabi nito na walang silbi ang ginagawa niya. Napansin ng halimaw na kapag dilaw siya ay tumataas ang kanyang lakas at habang kapag lila naman ay tumataas ang kanyang bilis, naisip ng ikalawang matanda na kailangan niyang humingi ng tulong sa kanyang mga kapatid, binanggit niya kay Sian na kunin ang flare sa kanyang sinturon at ihagis ito kapag nagbigay na siya ng signal. Nagwala ang ikalawang matanda, sinira niya ang mga pader at ginawa ang lahat ng makakaya niya, nakita ni Sian ang pagkakataon at nakuha niya ang flare at hinagis ito. Napagtanto ng halimaw na tumatawag sila ng backup kaya naisipan nitong tapusin na ang lahat at habang na-corner na sila ng halimaw, doon ay agad na dumating ang unang matanda at ang kanyang kasamahan. Mukhang natakot ang halimaw sa kanilang pagdating, pero sa katunayan ay si Sancho pala ang kinatatakutan nito at ibinalibag sa gilid ang unang matanda at si Kong, at nagsimula ng sumugod si Sancho sa batong halimaw. Nag-transform ito sa isang malaking pagong at sinalo ang atake ni Sancho, binabalot siya ng bato at sinubukan nitong pigilan siya gamit ang mga spikes, ngunit hindi sapat ito para masaktan si Sancho. Nakawala ito subalit gumamit ang pagong ng ibang teknik para ito ay esil. Kaso biglang nagpalabas si Sancho ng kakaibang likido at sinira ang mga haligi, at tila nabawasan ang bilis ng pag-regenerate nito. Binabalot ni Sancho ang pagong sa kanyang likido at nasira niya ito ng isang suntok, hinawakan ni Sancho ang ikalawang matanda at kinuha niya ang supot ng mga elixir, ngunit bigla ang dumaan ang isang espada at nakita natin na dumating na ang unang matanda. Tinulak ni Kong si Sancho at napansin natin na ang katawan ni Kong ay matigas na parang bakal. Sinabi ng unang matanda kay Sian na tumakas kasama ang ikalawang matanda at nagsimula siyang lumaban kay Sancho. Nabitawan niya ang kanyang sandata, pero kaya niyang kontrolin ito gamit ang isip at nakipagpalitan ng mga suntok si Kong kay Sancho, pero mukhang hindi sapat ang kanyang katawan na bakal para tanggapin ang atake dahil sa binugbog lang siya ni Sancho. Napigilan si Sancho sa pamamagitan ng mga kadena ni Kong, at inatake siya ng unang matanda at agad na sinira niya ang kadena at naglabas siya ng pulang likido na tinunaw ang espada ng matanda. Nagpatuloy ang laban, pero mukhang nasisiyahan si Sancho sa dalawa at mukhang nasira pa ang braso ng unang matanda, mukhang tatapusin na sila ni Sancho pero biglang tinamaan siya ng isang pana habang lumitaw si Chi.
Ibinalibag si Sancho ng apoy mula kay Yishan, tiningnan ni Chi ang kalagayan ng unang matanda at sinabihan siya nito na kunin ang kirin pag may pagkakataon. Muling nagkita sina Sui at Yishan at binalaan ni Sui si Yishan na maging maingat kay Sancho. Kilala ni Sancho si Yishan bilang ang tumalo sa demonyong peacock, kaya doon ay kinain niya ang elixir na kinuha mula sa ikalawang matanda at bigla siya nagbago, nagkaroon ng bagong anyo. Sinimulan siyang bugbugin ni Yishan at Jin, pero kayang tanggapin ni Sancho ang mga atake nila at nagawa ni Yishan na kontrolin muli si Sancho at pinasabog siya ni Jin gamit ang isang ring ng apoy, kaso nakawala si Sancho at ibinalibag si Jin palayo. Si Yishan na lang ang natira para harapin siya, pero mabilis na na-overpowered si Yishan at tinulak ito sa isang pader at binasag ni Sancho ang pader, pero bigla ang lumikha si Yishan ng mga espada mula sa apoy at sinaksak si Sancho sa dibdib kaso binaon niya si Zan sa lupa. Bumalik si Jin at pinagsanib nila ang kanilang atake laban kay Sancho, pero hindi ito sapat at naitulak palayo si Jin at pinigilan ito ni Sancho at handa na niyang tapusin si Jin, ngunit pinrotektahan siya ni Yishan at sinubukan na pigilan ang atake ni Sancho. Sa kasamaang palad, nasaksak si Yishan at biglang sumama ang pakiramdam dahil sa parasite na nasa leeg at nadismaya si Sancho sa kanyang kahinaan. Gusto ni Chi tumulong kay Yishan pero pinayuhan siya ng unang matanda na ang kirin ang dapat niyang pagtuunan. Handa nang tapusin ni Sancho si Yishan kaso biglang nakawala si Jin at pinatamaan ng apoy si Sancho at bumalibag. Agad na isinara ni Yishan ang kanyang sugat pero bumalik agad si Sancho at tinulak si Jin, subalit dahil dito, nagwala si Yishan at binuhay ang kanyang banal na kapangyarihan. Sa isang iglap, tinanggal niya ang parasite sa kanyang katawan at pinatikim ni Yishan si Sancho ng maraming suntok at nawasak ang kalahati ng katawan ni Sancho. Sinubukan ni Sancho na gumanti pero lahat ng kanyang atake ay hinarang ni Yishan. Binalot niya ito sa isang huling pag-atake ng apoy na lubos na sinunog si Sancho kasama ang lahat sa kanyang paligid. Lahat ay nagulat sa ipinakitang kapangyarihan, pero bumagsak si Zan dahil sa sobrang pagod. Naging okay naman si Jin, pero bigla itong naging bihag ng unang matanda at hiningi ng unang matanda ang kirin at walang pagpipilian si Yishan kundi ang pumayag. Handa na si Chi na kunin ang kirin at napagtanto ni Zan na iyon pala ang kanyang layunin mula pa sa umpisa. Nakuha ni Chi ang kirin, pero biglang nagsimula ang paligid na gumuho at nagtaka si Yishan kung bakit isang tao mula sa Wood Clan ang naisipan na sirain ang kapayapaan. Nagkaroon ng duda si Chi sa kanyang ginagawa subalit pinapaalala sa kanya ng unang matanda na kailangan niya ang elixir para mapalakas ang kanyang kakayahan sa wood, at babalik siya sa pagiging isang walang halaga kung wala ito. Hindi niya kaya na ipagpatuloy at nagsimulang gumuho ang kanilang paligid, tinulak palayo ng matanda si Jin at muntik na itong mahulog sa bangin, wala ng enerhiya si Yishan para sagipin ito pero nakuha niyang hulihin si Jin gamit ang kanyang sinturon. Muntikan nang maslide si Yishan pero sinubukan na hatakin ito pabalik ni Sui, mabilis na tinulungan ni Chi na maangat si Jin pero sa paggawa nito, si Yishan ang nahulog sa huli subalit masaya siya dahil naligtas niya ang kanyang kapatid. Bigla ang bumalik ang unang matanda at sinaksak si Chi mula sa likod at tumakas ito kasama ang kirin, samantalang sa malalim na bahagi ng Fog Hills ang selyo ng apoy ay naging mahina at napansin ito ni Asmodeus bilang kanilang pagkakataon na makalaya. Binalot niya ito sa kanyang kapangyarihan, sinira ang 5 elemental na selyo at sa wakas ay malaya siya pagkatapos ng 1,000 taon, pinagdiwang siya ng iba pang demonyo at sinabi ni Asmodeus na oras na para muling makuha ang mundo mula sa mga tao. Pero dito na rin natatapos ang ating recap, maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.